na si Prof. Montemar. Okay? Binanatan mismo ang mga Cayetano sa usapin sa politika. So, meron talagang testigo, meron talagang magpapatunay na hindi po mapagkakatiwalaan itong mga putang ng mga kawatano. Mismo sa isa pong propesor, ang nagpapatunay na mga sinungaling, bulaan, tampalasan, bulaan propeta. Itong mga kawatano habang sumisigaw si Siopaw. Tuloy natin. Game. Given my political training and experience, ang mga Cayetano mahirap pagkatiwalaan. Nakaw! Sabi ko na eh. Nakababahala yung nangyari nitong mga nakarang araw. Nagkaroon tayo ng mga bagong artista sa Senado, no? Bagong artista sa Senado. Na kesyo, sinabi niya, was under attack. That can be extended to include would or will be under attack. They can do anything to delay, to impede, or to totally stop the proceedings. We don't know what will happen. Kaya nga dapat nakahanda ang buong civil society at any point in time, kung kailangan magmobilize sa tayong lahat, magbabas muli, gaya ng EDSA 3, gawin natin kasi hindi mapagkakatiwalaan ng mga Cayetano at ang mga supporter nila na gumawa ng tama. Yan ang tiyak ako. Si Cayetano po, okay lang na on record ito. Kita nyo sinabi niya pa dito matapang eh. Okay lang na on record ito. Ibig sabihin, totoo yung sinasabi niya. Hindi siya natatakot na i-record o on record yung mga sinasabi niya dahil siya nga mismo ang naka-experience, di ba? Kaklasiko yan sa UP, kilala ko yan, nakalaban ko sa politika sa UP yan. At nagtrabaho ko minsan sa Taguig. Nakita kong paano lang patakbo ang Taguig. At masasabi ko ng tahasan, hindi ko mapagkatiwalaan ng mga Cayetano. At tandaan natin, kahit ano pwede gawin ng mga tao na yan. Sabi natin kanina ba, politics is perception, politics is addition. Dagdagan ko yan. Politics is the art of the possible. Anything can happen. We did not see what happened in the last few days. And we can see what will happen. And given their state of mind, their frame of mind, and their history, anything can happen. So we should be all prepared. Prof, why so harsh? Sabi ng mga bata. Baka masyado kang harsh sa Cayetano. Nung nakaraang speech niya, ang tawag niya kay dating Senador Enrile ay Tito. Yan, isa pa yung issue na yun, kapal na mukha ni Cayetano para sabing Tito si Enrile, balasubas ka nga dun sa matanda. Sinungaling, no? Grabe, no? Tsaka yan ang hindi ko talaga gusto sa mga taong ganun eh. Yung pupurihin ka na pagkaharap ka talaga, tamang puri sa'yo, pero pag nakatalikod ka na, butang ina niya, hype yan, ganyan, di ba? Pero kinorek ng mga anak. Nakita ko yung video ni dating First Gentleman Mike Arroyo. May sinasabi rin tungkol kay Alan Peter Cayetano. I mean, bakit ka masyadong harsh naman sa mga Cayetano? Well, gaya ng sinabi ko sa inyo, meron kong personal na karasan sa kanila, no? Sa pakipagtrabaho, pakipag-deal sa kanila, hindi ko pwede sabihin lahat, napakahaba nun. Pero ito na lang, one point. Kanina nabanggit ng kasama natin dito, sinabi ni Cayetano, ang fourth feed ay agad-agad. Actually, in social media, umiikot ngayon, merong video na umiikot, kinukontra niya sarili niya. At in one video, sinabi niya, hindi ito agad-agad. Sa second video, sinabi niya, ang ibig sabihin nito, agad-agad. So, Cayetano versus Cayetano. So, doon pa lang makita mo na mahirap magkatiwalaan ang salita ng taong ito. Kaya ako yung harsh sa kanya. Dahil ang pinaka-pet peeve ko bilang guro, ay ang pagsisinungaling. Sa buong buhay ko, bilang guro, 30 years na ako nagtuturo, sa 6,000 plus or minus sa estudyante ko, 4 pa lang ang binagsak ko at 2 doon dahil sa plagiarism. Pagsisinungaling yan. Kaya pa sila nandun sa Republic. Kung hindi ko papasok, ginahanap niyo ako. Di ba? Ngayon papasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok. Grabe, di ba? Matapang si Prof. So, yan ang patunay mga kaiksena na talagang hindi nyo mapagkakatiwalaan ang mga Cayetano. Talagang mga sinungaling yung mga putang inang yan. At